Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita. Panlasang Bicolano. Tayo magluluto uli ng another ulam na madaling lutuin at simple lang. Okay guys, pusit ang ating lulutuin sa ngayon at nagpa-aid na ako ng mantika. Once na mait mantika, unahin natin yung luya. Yes guys, huwag niyong kakalimutan ang luya once na kayo nagluluto ng mga ganitong ulam. Para mas masarap, mas mabango ang inyong kakainin. Okay, sunod natin yung sibuyas. Isabay na rin natin yung bawang. Okay, so ayan no, igisa lang, igisa. Okay, igisa lang natin muna tong or lutuin muna natin tong tatlong to, no. Lutuin natin ng bahagya or mga ilang kahit mga 1 minute. At isinabay ko na rin guys pala yung sili. Ayan, siling pula or Thai chili yan guys. Mas okay kasi pag medyo naluluto natin yung sibuyas at bawang para mas mabango ang ating ulam. Ilagay natin tong ating pusit. Ayan guys, malaking pusit kasi to, 2 piraso. Ayan, nilinis ko, hiniwa ko siya ng ganito kaliliit at tinanggalan ko siya ng balat guys. Ayan. Wala siyang balat para mas okay. Dahil malaki na kasi yung pusit guys. So hindi ko sure kung ito yung pusit na habang tumatagal is makunat, pero parang hindi. Okay, so kailangan ko siyang lutuing mabuti para lumambot pa. Okay, so mag-add tayo ng paminta. Halo ko muna. So ayan no, may sarili siyang tubig. Lumalabas yung sarili niyang tubig. Kung napapansin nyo, pag tayo nagluto ng pusit, lumiliit ng gusto. Pero dahil malaking pusit na to guys, ito yung pinakalaman niya talaga. Kaya, kailangan lutuin mabuti para makain. Okay, mag-antay ng kaunting toyo. Kaunti lang. Para pamalit kulay sa kanyang yung pusit. Then, kaunting suka. Adobuhin muna natin to ng bahagya. Para may lasa naman na yung ating pusit. Ayan, so halo ko muna no bago natin patuyuan nung sarsa na ating nilagay para kumapit dun sa laman ng pusit yung ating nilagay na mga sangkap. Okay, takpan ko muna. Huwag niyo kakalimutan na ihalo paminsan-minsan para naman pantay yung pagkakaluto. Ayan, okay. So, tatakpan ko muna muli. Okay, guys. So, ito na. Okay na to, no? Ayan. So, halos natuyuan na. Wala na yung suka at tuyo. Kumapit na sa laman niya. So, ilagay ko na yung kakanggata. Kakanggata, alagang 25 pesos lang yan, guys. Lagay ko na rin yung sili dahil mabilis naman itong kumulo. Katulad ng layong sinasabi, habang once na nilagay nyo yung kakanggata, huwag nyo kakalimutan ihalo para hindi makorta. Makorta yung gata. Ayan, ang sekreto namin mga Bicolano. Kasi yung part ng Visayas, pag nagluto ng gata, parang hindi, kung tama ako, no? Yung gata nila parang hilaw. So, madali kasi mapanish yun. So, ayan na guys. Dahil okay naman na yung pusit. Madali namang lutuin. So, nilagay ko na yung malunggay. At yung gata. Bago pa matuyuan ng sabaw, sinulagay ko na yung gulay. So, okay. Mga 3 minutes lang to. Okay na to. Timplahan na rin natin ng wampalasa. Ayan. MSG or bitchin. Yes, nagbe-bitchin po ako. At safe naman yan. Probe na yan, hindi yan totoong sinasabi nakaka-cancer daw ang betchin. So, wag nyo lang dadamihan. So, okay na to guys, dahil malunggay lang naman ang ating nilagay. So, kahit anong gulay dyan, pwede maglagay ng sitaw, pampadagdag. So, ako okay na yan, malunggay lang.
So okay guys, maraming salamat sa muling pagbisita. Sana gustuhan niyo yung ating recipe dahil luto na yung ating ulam sa ngayon. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. May masarap na ulam ka na. Okay, so ayan na, luto na guys. Mas masarap to habang mainit pa yung kanin. Mas mapaparami ka naman ng kanin, kain ng kanin pagka ganito ang ulam. Ayan na, ready to serve na. Maraming salamat sa muling pagbisita, Panlasang Bicolano. Bye!